Dismayado ang liderato ng Kamara sa desisyon ng Senado na isantabi ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Git nila, minadali raw ng Senado ang paglibing sa reklamo. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Amy Atienza. Well, binigo na tayo ng Senado. Kagabi, inunahan na nga ang Supreme Court. Dinala na nga yung impeachment complaint. May paunang desisyon na rin yung Korte Suprema. Ito na siguro yung last domino na nakatayo, no? Para sa stage na ito. Ito ang mga salitang binitawan ni Party List Representatives Antonio Tino at Rene Co ukol sa naging desisyon ng Senado na isantabi ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pebrero ngayong taon nang maipasa ng House of Representatives ang Articles of Impeachment laban kay VP Sara. Nilagdaan ito ng mahigit 1/3 ng miyembro ng Kongreso at itinaas sa Senate Impeachment Court. 6 na buwan ang lumipas at ang mga impeachment case na pagbotohan sa Senado para i-archive. Nanindigan si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, hindi minadali ang paghahain ng impeachment complaint, pero ang minadali raw ay ang paglibing sa reklamo. Bukod sa pagsasantabi ng impeachment sa naging Senate session, naging maugong din ang suhestyon ni Senator Amy Marcos na mapalitan si House Speaker Romualdez. Ano kaya kung yung speaker nyo na lang ang paltan nyo? Kaya nyo yan? Sagot naman ni House Deputy Majority Leader at Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong patungkol dyan. So I would hope that those insinuations should be stopped because they're uncalled for and it will do no good to anyone. It only reflects the character of the one saying it. Sa ngayon, hinihintay pa ang magiging desisyon ng Korte Suprema sa apela sa desisyon nilang ideklarang unconstitutional ang impeachment case. Mananatili naman daw na lalaban ng House of Representatives para sa konstitusyon at katotohanan. Mobile journalist Amy Atienza po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang pag-archive ng Senado sa Articles of Impeachment kasama si Mobile Journal Amy Atienza. Medyo sariwa pa, Amy. Okay, isang araw matapos yung botohan sa Senado, kamusta ba ang senaryo sa Kamara kanina? Well, actually, kwentuhan ko muna ikaw, Pops J, kung ano nga ba yung naging senaryo kahapon. Medyo nag-aabang na talaga, tahimik na nung bandang Nakatutok. alas 3 ng hapon. So, though may plenary sessions, pero syempre, yung ilan din naman sa ating mga kasama doon, nakaabang na din kung sa ano nga yung magiging desisyon ng Senado. And kanina nga, na para daw siyang isang revelation na tama nga daw yung mga naging hinala nila. Kasi feeling na din naman talaga nila doon sa Kamara, Pops J, ma-archive or kaya mababasura talaga yung impeachment complaint, yung articles of impeachment na pinasa ng House of Representatives. So, ayun, kanina, Pops J, medyo tahimik na talaga sa loob ng House, pero dun sa labas, may mga rallies kasi na sinagawa. Patuloy yung rally. Yes. So, nakita na rin naman natin kahapon yung Akbayan Party List na meron ng thumbs down action sa Senado at patuloy nilang ipinaglalaban yun hanggang ngayon. So, nasa around scout circle sila, Pops J. Tapos, kasama nila Makabayan block na organizations, pati na rin yung sa Akbayan Party List, Pops. Amy, may nagsasabing inilibing o kaya patay na raw itong impeachment. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng pag-archive dyan? Well, technically, Pops J, pag in-archive kasi, ibig sabihin, para siyang on hold. So, ngayon nga kasi, may decision yung Supreme Court, Pops J, na parang unconstitutional nga daw. And syempre, nag-file ng motion for reconsideration itong House of Representatives. So, may chance na ma-revive itong articles of impeachment once nga na-archive siya. Pero yun nga din yung nagiging problem kasi, Pops J, nakikita din natin kasi na medyo leaning itong si Supreme Court na i-dismiss na nga lang muna yung impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Kaya para sa ilang mga miyembro ng Kamara, talagang ibinaon na itong impeachment case ni VP Sara. Amy, bukod sa paghintay sa magiging desisyon ng Supreme Court sa motion for reconsideration ng Kamara, may iba pa bang plano ang Kamara para buhayin itong Articles of Impeachment? Kanina, Pops J, nagkaroon ng press conference din kasama nga si Lanao del Sur 1st District Representative Zia Adyong. At tinanong namin siya kung
may plano ba na sa February ulit ay mag-file ulit ng articles of impeachment. Pero walang direct na sinabi. Pero ang lagi kasing sinasabi sa House din, Pops J, tuloy daw ang laban. So most likely makikita natin na kung hindi man tanggapin ngayon, by February, may chance pa rin talaga na magkaroon ng articles of impeachment. At ganoon din naman ang magiging proseso, 1/3 ng Kamara, Pops J, if ever man mangyari ulit. Amy, si incumbent Senator Rodante Marcoleta, isa siya sa mga tumututol sa impeachment kay VP Sara nung siya kongresista pa. Pero ngayon ba may reaksyon na ang iba pang mga kaalyado ng bise sa Kamara? Ito yung medyo tricky. Dumadami ba ang kanyang kaalyado? Oo. Wala tayong nakikita Oo. pang Oo. kaalyado talaga or nakakausap, no, Pops J. Kasi ito yung medyo tricky. Nung naging House Speaker si Ferdinand Martin Romualdez, Pops J, nakita natin nag-walk out sila, Paulo Duterte. Ayan. So, this week, hindi din natin nakita yung attendance nila kahit sa mga plenary sessions. So, wala talaga tayong makuhang panayam. And kanina, nung antabayanan din natin yung kapihan session with Senator Amy Marcos naman sa Senado, nabanggit niya na may nakausap daw siyang ilang miyembro ng Kamara naman na sinasabi na hindi daw sila aware na may filing of motion for consideration. So, hindi daw nakakonsult lahat. Hindi nasabihan. So, yes, Oo. hindi daw sila Oo. nasabihan. Oo. Kasi if maalala din natin, itong motion for consideration, Pops J, ang nag-file nito is yung Office of the Solicitor General. So, wala man nung pirma nung 314 House of Representative members, pero ayun nga, yun yung nabanggit ni Senator Amy Marcos, hindi daw lahat talaga ay naging informed. Pero alamin din natin kung ano yung developments dyan, Pops Ray. Amy, ang kampo naman ni VP Sara, anong sagot dito sa desisyon ng Senado? Well, naglabas na din ang statement, no, Pops J, yung Office of the Vice President. Sa pangunguna nga ni Attorney Michael Powa, sabi nila, ina-acknowledge daw nila yung desisyon ng Senado na mag-adhere na nga lang sa naging desisyon ng Korte Suprema na ibaon nga muna itong impeachment case ni Vice President Sara Duterte. So ayun nga, ang naging solution nila to compromise lang din daw talaga kasi feeling natin medyo magiging mahaba-haba pa to yung magiging diskurso rito, no, kasi inaabangan din natin, Pops J, yung magiging sagot or response ng Office of the Vice President dun naman sa motion for consideration ng House of Representatives. So, within 10 days, starting yan nung Monday, so tuloy-tuloy, binibilang pa natin yung mga araw kung kailan nga ba magpaparamdam ulit yung Office of the Vice President. Amy, sa banat naman ni Senator Amy Marcos kay House Speaker Martin Romualdez, may reaksyon na ba dito ang Speaker? Well, wala pa directly si House Speaker Romualdez, no, Pops J. Pero syempre, pinagtanggol na rin kasi siya nung ilang mga miyembro ng Kamara, kasama na nga dyan si Representative Joel Chua ng Manila 3rd District, no. Sabi niya, hindi naman daw kasi sila pumapalag sa ad hominem. And nasabi din ni Representative Adyong kanina, Pops J, na sana raw ay mabigyan ng respeto yung institusyon nila dahil marami din naman kasi sa senador ngayon, Pops J, galing din sa House of Representatives. So, sana raw naiintindi yun na internal system din naman daw kasi yung pagboto sa House Speaker. So, ayun, patuloy lang din naman daw sila na ipaglalaban kung ano nga ba yung sistema na meron sa Kamara, Pops J. Maraming salamat, Mobile Journal Amy Atienza.